Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin itong katakot-takot na post ng isang DDS dito nga po kay President Bongbong Marcos. Naalala ninyo, 'di ba meron din dating nag-post kay former President Duterte na kung sino man ang makakapagpa-tegi-boom-boom kay Digong, bibigyan niya daw ng 50 million. And that post circulate online to the point na, 'di ba, nabahala din ang ating mga Pilipino noon kay former President Duterte, so that they do a action to the point na nakulong yung yung teacher na wala naman talagang kakayahan dahil nga galit lamang po sa ginawa ni former President Duterte na pinasara nga po ang ABS-CBN. So, it is natural way na maglabas tayo ng sama ng loob. Pero in a nice way na hindi tayo aabot sa punto na lalabagin na natin ang freedom of speech or lalagpas na tayo sa press freedom or freedom of expression. Kasi lahat tayo may kakayahan na may free speech ang mamamayang Pilipino. Galit ka, okay, go ahead. Nagagalit ka, okay, go ahead. Napipikot ka, okay, go ahead. Diba? Walang magagawa ang presidente kasi walang administrasyon na sobrang perpekto. But now, enough na to. Itong ginawa ng lalaking to sa ating presidente. Meron siyang post and ito, pakita ko sa inyo mga minamahal. Sabi dito sa una niyang post, ito si Mike Romero, pakita ko sa inyo sobrang linaw na bang sa head itong si President Bongbong Marcos. Ngayon merong nag-share. Sabi dito, if anything happens to the President Bongbong Marcos, pakihanap yan. Pasikatin natin si Mike Romero. So yung nag-post nito, ito yung mukha niya. Yan yung post ni Mike Romero. Well, kung sa bagay, parang feeling ko, kaugali din ni Digong. Ang hilig sa bangbangan. Diba? Ang hilig sa mga, diba, tigi-boom-boom. Hindi natin mabanggit ang word, baka mamaya maano tayo dit ni YT, diba? Pero ba't ang hilig ng mga DDS sa ganyang klaseng sistema na kapag ayaw nila, ang tanging nagiging solusyon nila mga minamahal ay patay na lamang po ang isang tao. Sabi ng ating kaibigan, legal angle. Sabi sa atin ng kaibigan na si May, sa ilalim ng batas, ang sino mang nagbanta sa buhay ng isang opisyal ng gobyerno ay maaaring managot. Sa Cybercrime Prevention Act, kahit online, ang mga salitang nag-uudyok ng karahasan ay pwedeng gamiting ebidensya. Hindi ito simpleng rant lang. May timbang ang bawat post, lalo na kung ang target ay isang mataas na opisyal ng estado. And content creator siya, and yung content niya sobrang daling kumalat talaga nun, mga minamahal. And baka makapag-influence siya ng mga tao na talagang gawin na ibang-bang itong si President Bongbong Marcos. Kasi, hindi naman kasi lahat talaga totally na sasang-ayon sa kanyang ipinost. Pero mali yung pamamaraan niya, the way na mag-criticize siya sa ating gobyerno. Ako, tingnan nyo pag nagagalit si Mima, nagmumura lang ako, mga jut ang ginemis kayo, kahit hindi tama. Pero, yun yung expression ko para malabas ang sama ng loob ko to the point na, diba yung house arrest ni former President Duterte na pumirma yung 15 ng mga senador. Sabi ko, mga demonyo good man kam. Oo. Sa Bisaya, sa Waray nun na speech kasi ang pangit pakinggan pag PI, 'di ba? Sa Tagalog. Sabi ko, mga demonyo good man kam, mga waray kam haros, mga hayop kam, diri ka maangay nga igbutang nga sa posisyon na iton, 'di ba? Ganyan. Kasi waray si Mima, 'di ba? Maaram kap si ton. Sa mga matagal nating viewers, alam niyo naman na si Mima isang waray noon, 'di ba? So, proud to be waray noon. So, taga saan kayo, mga minamahal? I-comment ninyo. Tapos, ilalike natin kung sino dito yung mga taga-Waray. Dito sa parting Nortejano, Katbalogan, ano pa ba? Katarman, Pambuhan, Silvino, Labisares, Las Navas, Katubig, Lawang, ano pa ba? Yan yung parte ng Northern Samar. So, si Mima is certified Waray no. Now, anyway, ako,
pag naglalabas ako ng sama ng loob, in a way na, okay, magbanggit ako ng word na masakit, pero yun po yung parte ng, pag-release ng sama ng loob, ng emotion. Dito nga po sa mga kinagagalitan kong public official, na mga kurakot sa Kaban ng Bayan. Pero hindi po ako umabot sa punto na, itong dapat si Digong na to, dapat binabangbang niya. Hindi ako ganon. Yung galit ko, malalim ang galit ko kay former President Duterte kasi, yung human rights na ginawa niya sa ating mga kapwa Pilipino, sobrang mali. Kaya malaki yung galit ko kay former President Duterte, pero hindi po ako umabot sa punto na gusto nang head, bang, 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 itong taong to. Kasi, what mga minamahal, tama man sa mali, may mga tao talagang magagalit. Diba? Ang problema kasi kay Digong, kaya mas maraming nagalit. Dahil parang tinanggalan niya ng karapatan at ginawa niyang baboy ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya yung pagkakakulong niya sa dahig, actually, he deserved that. To be honest. And hindi niya kailangan ng yung uuwi na dito sa Pilipinas, yung sasabihin sa atin na tawag dito, house arrest. No. Ba't i-house arrest ang taong laging binibisita ng Red Cross? Bakit i-house arrest ang isang taong laging may nurse? Lagi siyang nilulutuan, pwedeng makipag-usap sa inmates, pwedeng mag-gala-gala sa sarili niyang garden, parang naka 5-star hotel. Okay naman yung kalagayan doon ni Digong. Talagang deserve niya lang talaga na makulong doon. Dapat nga, iba nga yung kulungan ng Pilipinas sa kulungan doon sa ibang bansa diba? Doon nga parang you are living in a solo life. Parang nakakondo ang atake mo, pero big person ka, 'di ba? Dapat nga hindi binibigyan ng ganyang klaseng treatment, 'di ba? Kung sa totoosin lang, ikaw na ngayon nakapatay, ikaw pa yung binibaby diyan. So, ganoon mga minamahal. Kaya ako naglalabas lang ako ng sama ng loob, pero hindi sa pamamaraan, 'di ba, na magpo-post ng dapat matigi-bumbum na to, dapat ganito ganyan. No. Hindi ko gagawin 'yun kasi tao din naman sila. 'Di ba? Hindi dapat tao ang kukuha ng buhay ng kapwa-tao. Poong may kapal ang nagbigay sa atin, so poong may kapal din ang pwedeng bumawi sa atin at hindi kapwa natin tao. Gets ninyo mga minamahal. So, kung meron mang mangyari sa ating presidente, ang NBI dapat laging nakaantabay. Dapat tingnan, silipin, itong taong nag-post kay President Bongbong Marcos na siya daw po ay ipapa-headbang. Diba? And to be honest, mga minamahal, nag-change siya ng post. And panibago niyang post, ito na. Chinage niya. So, tama talaga ang City Hall. Oh, yan. Yan. Chinage niya na yung kanyang See? Dapat meron kang paninindigan. Pinost mo na yan diba? Huwag kang takot sa inunahan mo 'di ba? Sinimulan mo So, basically, mga minamahal, dapat meron kang paninindigan. Alright? So, yun po. Anyway, yeah. It's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ma-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.